Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 14. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. The blessing of Abraham in Christ. Sa mga nakaraang pag-aaral po natin, naintindihan natin yung kahalagahan po ng blessing. At alam niyo po ba, unaware po tayo pero ginagawa po natin ito. At sa ating mga Pilipino, kadalasan humihingi po tayo ng blessing sa ating mga magulang. Nagmamano tayo para tayo pagpalain ng ating mga magulang o nung ang mga nakakatanda sa atin. At maging sa simbahan po, ginagawa po natin ito. Kadalasan po, sa pagwawakas po ng gawain, ang pastor nagbibigay po ng benediction. Ang benediction po ay blessing. Pagpo-pronounce ng blessing sa lahat ng taong naroon po sa loob ng simbahan. Kaya yung iba nagmamadali, umuuwi ka agad, nami-miss nila yung pagbibless ng mga ngaral. Napakahalaga po noon. Kaya next time, wag po kayong magmadali sa pag-uwi. Kaya pinapractice po natin yung kahalagahan ng blessing. Unaware lamang po tayo. Ngayon, makikita po ninyo na sa Biblia may tinutukoy pong blessing na ibinigay kay Abraham. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 12, verses 2 and 3. Ang sabi dito, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Napakaganda po ng blessing na binitiwan ng Diyos kay Abraham. Sabi po rito, ibibless siya ng Lord to be a blessing. At ang lahat ng mga bansa pagpapalain dahil kay Abraham. Kaya maintindihan nyo, yung saling lahi ni Abraham, blessed po yan. Yan po yung bayan ng Israel. Kaya para sa kanila mahalaga yung blessing ng Lord. Alam niyo po, even today makikita ninyo kung paano iniingatan ng Diyos ang Israel. Napapahamak lamang sila dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Marami sa kanila hindi pa rin naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kaya nangyayari yung kaguluhan sa kanilang bansa. Pero kung alam niyo lang po na ang Israel, blessed po yan. Kasi binless sila sa pamamagitan ni Abraham, na kanilang ninuno. Ngayon, maintindihan nyo bakit yung blessing ipinapasa, ipinasa yan ni Abraham sa kanyang anak, kay Isaac, hanggang sa kanyang kaapu-apuhan, kay Jacob. Kaya makikita ninyo sa Biblia, si Jacob po yung tumaganggap ng pagpapala ni Isaac. Kasi po, si Esau, ayaw niya doon po sa blessing. Pinagbili niya yung kanyang birthright. Kumbaga, hindi niya gusto yung blessing. At hindi niya ito pinahalagahan. Mababasa niyo po yan sa Genesis 25, verse 34 at Hebrews chapter 12, verse 16. Pero si Jacob, dinala niya yung blessing sa kanyang buhay. At yung blessing na yan, ibinigay niya sa kanyang mga anak. Mababasa niyo yan sa Genesis chapter 49, verse 28. Kaya bless po yung bayan ng Israel sa lahat ng mga bansa dahil kay Abraham. Ngayon, paano tayo nasali? Dito po sa text na binasa natin sa Galatians chapter 3, verse 14, tayo po ay recipient din ng blessing kasi tayo'y nanalig sa Panginoong Hesukristo. Maintindihan nyo na ito. Kaya binless ng Lord si Abraham dahil doon manggagaling ang lahi ng Panginoong Hesukristo. Tayo naman po sa pamamagitan ng pananalig natin sa Panginoong Hesukristo, tutuloy yung blessing sa ating
mga buhay. Kaya maintindihan nyo na yung blessing ni Abraham, tuloy-tuloy po yan maging sa ating mga hintil at tinanggap natin yan sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga po ng blessing, mga kapatid. Dapat maunawaan ninyo na yung blessing dapat tuloy-tuloy po yan, dumaloy sa ating buhay at tayo po ay maging blessing din sa ibang tao at maging pagpapala sa mga bansa. Kasi yun po ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kung naalala nyo sa Biblia, binabanggit ng Panginoong Hesus yung kahalagahan ng kabilang sa lahi ni Abraham. Doon sa Luke chapter 19 verse 9, binanggit ng Panginoong Hesus na si Zacchaeus mismo, dapat tanggapin niya yung blessing ng salvation kasi siya ay kabilang sa lahi ni Abraham. Doon sa Luke chapter 13 verse 16, may babae po dyan na Hudyo na 18 years na pinahirapan ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon, dapat siya'y lumaya dahil siya ay daughter ni Abraham. So, ibig sabihin, dapat bless ang lahat na nakaugnay kay Abraham. Ngayon, marami sa atin ayaw sa blessing para tayong si Esau. Tinatanggihan yung blessing, ipinagpalit yung blessing sa pamamagitan lang ng isang meal or single meal, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 16. Tayo po, wag natin ipagpapalit ang blessing sa kasalanan. Yung kasalanan kasi yan ang nagdudulot ng pagdurusa sa buhay ng tao. Pero kung tayo'y mamumuhay ng may pananampalataya, pagsunod, at higit sa lahat, nauunawaan natin na tayo'y blessed in Christ, yung blessing tuloy-tuloy lang dapat sa ating buhay. So napakahalaga po ng katotohanan na yan. Tayo po'y kabilang na kay Kristo Jesus. Blessed na tayo, yung blessing ni Abraham, tumuloy na sa ating buhay. Hingin natin na lahat ng ating gagawin ay i-bless ng Lord. Yan yung pinag-aralan natin yesterday. At i-value natin yung ating inheritance in Christ. Huwag natin tularan si Esau na hindi niya pinahalagahan yung blessing sa kanyang buhay. Dapat po, pakanasain natin na i-bless tayo ng Lord so that we can be a blessing to other people. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Napakahalaga po pala ng blessing, ang dahilan kung bakit mo kami iniligtas, Panginoong Hesus, para tumuloy sa aming buhay ang blessing at dumaloy ito di lamang sa amin. Katulad ni Abraham, we are blessed to bless. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.